ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Pumasok na po tayo sa chapter 12 ng atin hong banal na aklat sa ating Mateo. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan, nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasamahan? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na yon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain noon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala yon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam ninyong ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ito, yung pamamahinga. Yung mga tawag dito, yung mga bawal sa ganun, di ba? Yung pamamahinga, yung pangingilin. Di ba nadadala pa rin natin ngayon yung mga pagka merong mga pangilin talagang tatandaan ko noon kapag mahal na araw natatandaan ko bawal kumain Tsaka nung araw, ang mga pananampalataya natin mga Katolikong Kristyano, uyam yan yung tuwing Biyernes nga lang mayroon na kagad tayong pangilin Tuwing Biyernes, ayaw natin magluluto ng karne. At saka isa pa kailangan isda dahil Biyernes. Nagisngan ko doon sa mga lola ko huwag kayong aakyat sa nyug at magpapata kayo ng nyug at patayan Diyos. Sabi ganun. Pagkatapos, huwag kayo maliligo, may dugo ang tubig. Sabi nila, kailangan 3 araw mag-iipon na kami ng tubig sa mga lalagyan. Dahil hindi kami umigib Ay, nung kalaunan, nagpipiknita na sa ilog. Nawala na yung pamahi na yon. So, dito'y sinasabi rito, yung tungkol sa araw ng pamamahinga, na hindi sana ninyo hinaluan ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. So, na-revive na yon nung dumating ang Panginoong Yesus. Kasi yung mga pamahiin pa yun nung una Inayos niya, minodified yung kautusan. Wala na yon. Modified. Diba? Anong masasabi mo, Kuya Jurito? Mga kapatnubay, ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Noong panahong nangangaral po ang Panginoong Hesus, bawal kumain at bawal magtrabaho ang mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Pero sinalungat po ng Panginoong Hesus ang kautusang ito. Kung ang mga saserdote po hindi nila ipinagkakasala ang kumain sa mga handog sa templo, lalong hindi po ng mga alagad ng Panginoong Hesus, dahil sabi po niya, higit siyang dakila sa alinmang bagay. Kita mo na? Kita mo na. Yan ang si Kuya Joe. Ay, siyempre, Panginoon Jesus na ito Wala na yung mga sinaunang kuhan. Ni-revise na nga yun Dumating na nga. Sabi nga ni Kuya Berte, Kuya Min, nakita mo yung kurtina, nawahak na yun Yung tumatabing. Doon sa sinauna, sa templo, na tumatabing na yon, eto na nawahak na yon, eto na nasa bagong henerasyon na ng Panginoong Yesus ito. Eto na yung mga turo niya ngayon na dapat sundin. Ito yung sinasabi niyang bagong katad sa bagong alak. Yung application ng kautusan dapat nakatama sa panahon. Kaya yun ang nagiging problema Tingnan niyo, parang sinasabi kasi dito ng ating Panginoon, paano kung yung isang taong may sakit, ang pwede lang niyang kainin ay karne. Kung ipinagbabal mo lang Biyernes ang karne, paano ngayon yan?
Ibig mo sabihin, papatayin mo yung tao. Ay, hindi pa pwede, kuya. Ang kinakailangan dito, ang sabi ng Panginoon, paano may sasabuhay, paano ang buhay, at ano yung ibinibigay ng Diyos sa tao para mabuhay. Yung lahat ng bagay na yun, napakalinaw na si Jesus, ang ibinibigay ko sa tao sa kapanahunang ito, ay kaligtasan at mabuhay. Pag binasa mo yung John 10:10, ano ang sabi niya? Na parito ako upang bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Nangangahulugan. Dito sa mga, alam mo, kung tutuusin naman kasi Kuya Men, wala naman talagang inabangan itong mga itong mga Pariseo at Eskriba, kundi makakita lagi ng pupunain kay Jesus Yun talaga ang problema rito Dahil ito nga, sinasabi nga rito ni Jesus, bakit yung mga saserdote sa templo o kayo may hindi kumakain din ng ganun nagkakamali din at nagkakasala, bakit hindi sila sinasansala? Bakit hindi nagiging kasalanan ng kanilang ginagawa? Bagamat sila'y lumalabag sa kautusan, bagamat binabaluktot nila ang kautusan, bakit hindi sila nagkakasala? Kaya ito nangyayari na ang lahat ng pagkilos ng ating Panginoon ay pinupuna sapagkat ito nga ang gustong mangyari nitong mga Eskriba at Pariseo Sa tuwi-tuwi na, makita na mayroon silang mapupuna at masisita kay Jesus upang mapuno ba? Upang mabigyan ng pagkakataon na sa halip na matutunan ng tao yung tamang landas, isaliwa. Saliwa, hindi tama. Isipin mo yung kautusan, inilalaban doon sa talagang may dala ng kautusan. Si Jesus, yung pinaka-kautusan na dala-dala niya para sa katauhan. At yung direksyon na yun, na dala-dala ni Jesus, ibig baluktutin nitong mga Eskriba at Pariseo. Ito, anong sabi niya? Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamangay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ito yung application na kung matatandaan po ninyo, itong mahal na araw, ay napakaganda. Sapagkat ipinangangaral nung nakaraan na mahal na araw sa lahat ng simbahan at ng mga obispo na kung maaari, yung ating pag-aayuno, pananalangin, kasama ang pananalangin, ay magkaroon ng tinatawag ng charity. Charity. Hindi yung pag-aayuno na wala namang kapaparakan at walang patutunguhan. Sabi nga sa amin ng inaaral ng aming butihing pare sa aming parokya, yung sinasabi niya ganito, oo nga, mag-aayuno ka ng halagang 200 o 300 karne na hindi mo kakainin dahil Biyernes, abay bibili ka naman ng sugpo na tigil 500 o 600 na mas masarap sa karne. Ayuno ba yun? Ayuno ba yun? Tapos sisitahin mo ngayon yung mga bagay-bagay na ginagawa ng mabuti ng iba, pero sasabihin mo na mag-ayuno naman kayo. Pero ibang klaseng pag-aayuno naman yung ginagawa mo. Isipin mo, Kuya Min, bakit ang pinangangaral nitong nakaraang mahal na araw, ang pag-aayuno, kung inaalis mo yung karne, sabi nila, bumili ka ng mas mura sa karne. Sardinas ka muna. At yung tinipid mo, halimbawa, 200 daw yung halaga ng karne at binili mo yung sardinas ngayon dahil inayuno mo, ay nakatipid ka ng 150, yung 150 niya, ibigay mo sa charity. At pakinabangan ng mahirap na nangangailangan. Nangangailangan. Nakapanalangin ka na, nakapag-ayuno ka, at nagkaroon ka ng pag-ibig o charity sa iyong kapwa. Iyon ang tunay. Hindi itong katulad nitong nakikita nitong mga Eskriba at Pariseo na hindi naman tama yung kanilang pananaw doon sa tinatawag nating araw ng pamamahinga o araw ng para bang tigil muna ang lahat ng bagay Yung paganyang yung Passover,
tigil muna lahat yan sa mga kapanahunan. Wala muna yung mga kasayahan. Hanggang ngayon, ina-apply pa ito Marami nag-a-apply nito sa mahal na araw Pero ang nagiging problema nga,